basta makadawat ko og invitasyon kay matagaan magugo og opportunity nga muli sa amo ang balay, kita nga ko ang mama, istorya o personal ako ang mama. Kauli, magamit na ko ang kanang lahi mo na kung imuhan yun ang kama na binatulugan nimo. Dito magod sa Manila, nag-arkila lang ni og balay. So, dili mi komportable kung asa mi nagapuyo kay dili siya amo agyong balay. Pero mi mag-amping kay dili kami ang tag-iya sa balay. So, kung kauli mi diri sa some sort of a safe space para sa amo sa pamilya. And na-nostalgic ko kay kita na ako mga kaulan sa City Hall kanyan to, and nakaingon ko sa akong kaugalingon nga nakaganina, nakahuna-una ko sa akong ang kaugalingon kung sa kahaon, nilagan na lang ko ang mayor, wala na lang ko nilagan ang vice president. Some sort of a safe space para sa amua sa pamilya. And na-nostalgic ko kay nakita na ako ang mga kaulan sa City Hall, kanyan ko, and nakaingon ko sa akong kaugalingon nga nakaganina, nakahuna ako sa ako ang kaugalingon kung sa kahaon, nilagan na lang ko ang mayor. No! Wala na lang ko nilagan ang vice president. Vice President Danny, bakit na yun? Okay na lang pagdalan sa presidente ng kasinabot na taanan na lang. Okay kayo! Go! Si Rohon das Bongbong! Sa sobrang mo ba kakomportable sa inyong kaugalingon nga kama, sa inyong kaugalingon nga balay, niabot kami kagabi, alas 7 na sa gabi, di kami sa laing lugar sa Mindanao. Nagsugod ko og tulog alas 9 sa gabi, limata ko alas 9 na sa buntag, 12 hours ko. Dire-diretso ako ang tulog. Bantong na kay Juan Inana pa. siya ka-comfort zone sa ako ang muli o Davao. Dili na ako mabuhat bisan asa. The comfort that Mindanao gives me, I do not get anywhere else in the world. Alright, magre-reaction tayo dito mga kababayan sa naganap kahapon na pagbisitang muli ni VP Sara doon sa Davao City, no? Kasi siya po yung guest of honor or guest speaker ng Philippine Association of Local Government Accountants Inc. na ginawa doon sa Davao City sa may SMX Convention Center, no? At first time nga po nakita ko rin mga kababayan, or first time ko nakita nga itong si Vice President Sara Duterte na umiyak mga kababayan dahil sabi niya na nostalgic siya, no? Balik tanaw siya sa mga nangyari noon na siyempre taga Davao sila, umuwi siya sa bahay niya, nakita niya yung mga gamit nila sa bahay, siyempre balik tanaw yung mga alaala mga kababayan, no? At given the fact itong mga pinagdadaanan nila ngayon sa kanilang pamilya, at sinabi niya sa Manila nangungupahan sila ng bahay at nag-iingat sila sa mga gamit kasi hindi nga sila yung may-ari ng bahay mga kababayan, no? Nakikita niya or alam niya na hindi talaga sila komportable dahil hindi naman talaga taga dito sila sa Manila, na may bahay naman sila sa Davao City, pero sa tawag ng trabaho kailangan nilang magstay dito, no? Dito opisina kasi sa Manila mga kababayan ang OVP, kaya napaiyak siya mga kababayan, no? Naalala niya yung mga nangyayari noon na bilang taga Davao at naging mayor dati sa Davao. Nakikita niya daw yung mga kasama niya sa City Hall dati. Alam mo yun, yung mga ganong pangyayari mga kababayan na nagre-reflect or parang naalala mo lahat ng mga nangyayari noon, yung mga masasayang alaala noon or nangyari sa buhay mo, tapos ngayon ay tila you against the world, kumbaga mga kababayan, no? Kasi sa dami ng mga problema or sa daming mga issue na binabato ngayon sa kanya mga kababayan, at lalo na ngayon
na nagdeklara na po siya bilang tatakbo siya ng Pangulo sa 2028. Asahan natin talaga na sangkatutak na mga banat, sangkatutak na mga pambabato na mga issue sa kanya, mga kababayan, no? Para lang pabagsakin talaga siya ng husto, no? Although pinapabagsak na nila yan si VP Sara noong pang 2023, pero still ay nakatayo pa rin si VP Sara, mga kababayan, no? Nandyan pa rin, matatag pa rin si VP Sara, mga kababayan, at nagpapasalamat siya sa mga tao na talagang sumuporta sa kanila, mga kababayan, no? Sa pamilya Duterte, sa lahat ng mga taong sumuporta sa Office of the Vice President. Nagpapasalamat siya sa lahat, mga kababayan. At meron po siyang inamin dito na simula daw na nagdeklara siya na tatakbo sa 2028 ay marami na pong mga engagement sana na siya yung kinuhang speaker or may mga invitation sa kanya na para dumalo doon sa mga event, mga kababayan, pero kinancel nila or kinancel ng organizer dahil ayaw daw po silang pag-initan ng administration, mga kababayan. So ganun po kalala yung mga nangyayari ngayon, no? Takot po yung mga organizers ng mga event, although hindi naman po niya pinangalanan kung ano-anong mga companies or anong office kaya or anong organization yung mga nag-invite na sa kanya, mga kababayan, no? Pero kinancel nga dahil doon ayaw nilang mapag-initan ng administration, mga kababayan. Kaya para sa aking opinion dito, mga kababayan, no, ramdam ko yung pinagdadaanan ngayon ni VP Sara at ng kanyang pamilya, lalo na nga po itong kinakaharap na ICC case ni dating Pangulong Duterte, at ito may impeachment cases siyang hinaharap ngayon dito sa lower house, mga kababayan, no? Although hindi naman siya natitinag dyan kasi talagang palaban itong si VP Sara, mga kababayan. Makikita naman natin talaga itong si VP Sara na matatag at simula pa 2023 alam naman natin yan na talagang sinubukan na siyang pinapabagsak, no, or pabagsakin ng mga kalaban sa politika, ay ngayon nakatayo pa rin si VP Sara Duterte, no? At kahapon nga doon sa EDSA anniversary, mga kababayan, no, EDSA anniversary, ibig sabihin sa Marcos talaga yan na event, mga kababayan, pero doon sa mga dilawan ay tila baga si VP Sara yung pinaka main focus nila, no, pinaka main goal nilang pabagsakin, mga kababayan, no? Si VP Sara yung gusto nilang patalsikin talaga, mga kababayan, no? Itong nangyayari ngayon sa administration, itong talamak na korupsyon, mga kababayan, at lalong lalo na itong bagong lumabas na balita na itong 18 na naglabas ng mga affidavit, no, na idinawit dito ang pagde-deliver ng mga pera di umano kay PBBM, mga kababayan, sa utos di umano ni Saldico, ay patay mali siya itong mga dilawan, mga kababayan, no? Hindi nila talaga tinitira yung administration, no, kasi sabi nga ni Kiko Aquino bawal magsigaw doon na Marcos resign or patalsikin si Marcos, no, kasi labag daw sa constitution yan, mga kababayan, sabi ng apo ni Ninoy Aquino. At sila Dilima ay ganun yung panawagan, si VP Sara yung kanilang target talaga, mga kababayan, no? Pero kung sa naiba yung balita na yan, mga kababayan, no, kung halimbawa sa mga Duterte yan na ugnay yung 800 billion na deliveries ng pera, ay nako, halos siguro oras-oras or araw-araw may mga press release yan sila, mga kababayan, may mga interview at itong mga media, mga kababayan, siguro oras-oras may mga balita patungkol dyan, no? Talagang yan lahat ang laman ng balita, pero hindi naman nagkataon na hindi mga Duterte yung involved, kaya yung media dito, mga mainstream media, ay patay mali siya, no? Hindi talaga nila yan pinipick up yung balitang iyan, mga kababayan. So ganun po makikita natin na talagang pangit, no? May corrupt dito sa mga media talaga dito sa Pilipinas, kasi hindi talaga nila yan na pinipick up, no? Napakalaking balita yan para sa ating lahat sa mga Pilipino, mga kababayan. 800 billion pesos ay hindi po berong or hindi po maliit na halaga, no? Hindi po biro yan, napakalaking pera yan, mga kababayan, at dapat talaga itong maimbestigahan, mga kababayan. Kaya sabi ni Senator Amy Marcos ay gusto niyang magpaimbestiga, no, or maimbestigahan ito sa Senado, itong 800 billion na mga deliveries ng mga pera, mga kababayan. At may mga picture naman nakikita natin, although dinideny ng administration. May mga issue sila na binabato dito sa 18 na naglantad, no, na sinasabi nila hindi daw membro ng Marines, mga ganyan. May mga kaso or parang natanggal sila sa trabaho, no, mga ganyan-ganyan, ano, gaya nung nangyari doon kay Gutesa, na ginagawa nila ng issue, mga kaubayan, no, na ma-rebat lang talaga nila, matanggalan nila ng kredibilidad yung mga tao na iyon, mga kaubayan, no. At siguro naman sa tingin ko, no, itong mga sundalo na ito ay talagang alam nila yung
mga ginagawa nila at alam ni Saldico yan mga kababayan, no? Kaya para sa akin kung halimbawa ay magiging presidente si VP Sara, no, siguro malaking tulong ito sa mga investigation dito sa flood control at iba pang corruption na si Saldico mismo ang mag-testify, siya mismo yung magtestigo, no, at ilantad niya lahat at sabihin niya lahat ng mga involved dito, ang mga mastermind mga kababayan, dahil naniwala po tayo naman na hindi naman si Saldico yung pinaka main character dito, no, sa aking opinion, kasi may mga big men pa sa kanyang likod mga kababayan at posible na inuutosan lamang itong si Saldico at hindi niya magagawa ang lahat ng iyon kung walang basbas doon sa taas mga kababayan. So yun po yung sa aking palagay, no, kasi hindi naman si Saldico yung pinakamakapangyarihan, no, may mas makapangyarihan pa sa kanya mga kababayan, at yun po yung aking nakikita at sana kunin or gagawing state witness itong si Saldico mga kababayan para talagang siya na ang magsabi ng katotohanan ng lahat-lahat ng mga ginagawa nila noon simula pa noong 2023, 2024, 2025 mga kabayan, or even as early as 2022 nung bagong administration, kasi siya na po yung Committee on Appropriations Chair noon nung 2022 hanggang 2025 nung bago siya pinaalis, no, or tinanggal bilang Committee on Appropriations Chairman mga kababayan. Kaya dito tingnan natin kung talagang makatanggi pa kaya yung mga individual or personalidad, no, na mga tumanggap noon ng mga kickbacks, yung mga lahat na na-deliveran ng pera, kung si Saldico na mismo ang magsabi mga kababayan, kasi siya naman po yung nag-uutos, no, di umano dito sa mga sundalo na ito para i-deliver yung mga pera at helicopter niya, yung nakikita natin na nasa picture na ipinakita ni Attorney Baligod mga kababayan, at yung mga taong involved doon na mga inuutusan niya ay sana mag tell all na, no, itong si Saldico, or sabihin niya po lahat ng mga ginagawa nila noong mga panahon na iyon mga kababayan. So ano po masasabi nyo dito mga kababayan, no, sa first time nakita natin na si VP Sara ay umiyak mga kababayan, no, dahil sa muling pag-uwi niya dito sa Davao City, at talagang naisip niya na sana tumakbo na lang siyang mayor noong 2022, no, at hindi sana mangyayari ito ngayon, at hindi sana manalo si PBBM, no, sa Malacanang, at walang ganitong nangyayari sana sa Pilipinas, itong talabak na korupsyon at yung nangyari sa pamilya nila mga kababayan, yung pag dukot nila kay PRRD at itong mga impeachment na talagang i-final sa kanya mga kababayan ng mga kalaban sa politika. So ano po masasabi niyo mga kababayan dito, no, please comment down below. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.